You're now tuned in to your favorite travel maker, Hey Jude Vlogs. Vlogmates, please watch until the end and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. In today's video, we are going to explore Albufeira, Algarve's most energetic coastal town, famous for its vibrant nightlife and beautiful sandy beaches. We are also going to look for dolphins, witness the beauty of Benaguil Cave, coastal rock formations, and their beaches. We'll also stroll around their old and new towns, and we'll show you a secret tourist spot with a nice view. So please don't forget to subscribe and watch until the end. But wait, before we start, do you know where is Algarve region in Portugal? Let's consult our Google Maps. Algarve region is located in the southernmost part of Portugal. In the central part, you can see the beautiful Ria Formosa Ecological Park. In the west, it is most likely beaches, rock formations, and coastal areas. In the eastern part of the Algarve, you can explore traditional towns, historic monuments, and peaceful barrier islands away from the dense resort crowds. That is our geography lesson for today. Let's get on with our regular programming. Now, how did I get here from London? Let me give you a very useful and economical tip. Riding an Uber from London to Stansted normally costs you £60 or more. That's why I opted to travel with National Express or Flixbus, which cost me from £21 to £23 return. That's brilliant. After 3 hours, we have arrived in Faro International Airport, Portugal. I flew with Jet2 Holidays because their deals are better and their baggage allowance for cabin luggage is 10 kilograms compared to 7 kilograms in other budget airlines. Vlogmates, I've been giving a lot of tips, so please don't forget to subscribe. Hello, good day mga vlogmates. So we're here in Faro, and nung pagdating ko, pag-land, nag-message yung Viator and sabi nila na ika-cancel nila yung tour sa Benaguil Cave on the 22nd of May, which is my birthday, because of the bad weather. Ngayon, tinawagan ko sila. I checked the weather application, yung forecast. And sabi naman, their forecast na 26 degrees, ang pinakamababa is 20. And it's sunny. So, kinonfirm ko kung saan nila nakuha yung bad weather forecast nila. And sabi nila, kahit daw sunny, malakas daw yung hangin, pati yung waves. So, lahat ng tour sa Albufeira, yung mga activities, yung water activities na tour, canceled. Lahat ng tour operators kinancel nila. So, ang sabi sa pwede ko daw i-risk it. And fortunately, merong bakante or merong vacant slot today, 2:30 and 3:30. Ngayon is, I think it's 12:04, magwa 1 o'clock na. And ang pinili ko is 3:30 kasi kanina, nung kinakausap ko si agent, 11:30 na, nandun pa ako sa immigration. So, hindi pa tayo nakapag-lunch yet. And so, meaning, yung itinerary natin is affected and i-adjust natin yung iba. Kasi ngayon dapat sa mag-stroll tayo sa Old Faro, pero dahil nga sa nangyari sa cancellation, babaguhin natin itinerary natin. Nangyari yun for a reason, and na-realize ko na mas maganda rin na nauna na rin yung Albufeira para yung talaga sa birthday ko, yung talagang buong Faro yung ikutin natin, yung walang hintuhin. Kasi Faro naman talagang pinunta natin. And yung Benaguil Cave is one of the highlights din, kaya ayaw ko siyang makancel. Kaya talagang kinuha ko na yung slot. Sana may time pa sa Faro, ay sa Albufeira, mag-quick lunch. Kasi talagang nag-hypoglide na ako. Airbnb mo, uy, ano to, mga orange or lemon or dalandan. Galing. Ganda rito. So para siyang pinaghalong Morocco and Spain, parang ganun. Kasi tip na to ng Portugal South. So isang dagat lang, Morocco na. And sana ma-enjoy natin ang ating cave, Benaguil Cave, one of the highlights of our trip. And see you later mga vlogmates.
Magla-lunch tayo mga vlogmates. At ito ang ating first na lunch dito sa Portugal. Octopus with baked potatoes. And syempre, meron tayong fresh orange juice. Alam mo kasi napansin ko ang daming mga tanim na orange juice dito. So talagang fresh talaga itong orange juice. So ngayon, try na natin. Itong pala ay nasa 24 euros. At nag-accept sila dito ng card. Ang orange juice naman is 3.5 euros. So lalantakan na natin ang ating octopus. How do you want your octopus to be cooked? Gusto niyo ba ito na medium rare? Tikman natin. Sana hindi siya rubbery, no? Octopus natin. So yun nga mga vlogmates, hindi siya rubbery. Nalalasahan ko yung burnt na garlic. Nakapagbigay siya ng konting pait. Tapos may olive oil siya dito and balsamic. Ngayon, tikman natin yung baked potato nila. Sarap ng vlogmates. Tingin ko kahit malaki to. Ang laki. Maubos ko to. Pero, ang sarap. 9/10 sa unang kain natin ito. Ngayon, yan natin ng vinegar. Ano ba ito? Balsamic. Hindi pala siya balsamic. Ano ito? Oh no! Hindi siya balsamic. I thought it's balsamic. Pero tikman natin. Sa tentacles ng octopus. Sarap na yung suka. Hindi kasi maintindihan. Naka-Portuguese siya. Kaya mga vlogmates, kakain lang ako dito. Sarap. Kain lang ako dito. Mamaya pupuntan tayo doon sa activity natin 3:30. So meron pa tayong mga isang oras. So see you later mga vlogmates. So ayan mga vlogmates. Ayan na yung octopus. Napunta na sa loob ng tiyan ko yung octopus mga vlogmates. So nagtataka ako paano nila nagawa o paano nila naluto. Kasi talaga nagbigay ng lasa yung burnt na garlic, yung fried garlic, yung pait ng garlic yung nagbigay ng lasa sa octopus, pati na rin yung olive oil. Siguro maganda yung quality ng olive oil nila. Okay. May dalawang part. Yung isa is searching for dolphins and yung pangalawa is coastline and caves. Nandito na tayo. Kanina medyo mainit kasi hindi gumagalaw, pero ngayon nung gumagalaw na yung katamaran, tawag nila, may toilet dito sa loob. Medyo lumamig na kasi may hangin-hangin na. Ayun, may nakakita na ako ng mga rock formations sa coast. So, So yun yan, vlogmates. Tapos na yung ating dolphin hunting. Marami-rami rin tayo nakita. Masaya mag-dolphin hunting, parang papunta na tayo sa National Geographic Channel. Vlogmates.
Vlogmates, now presenting the highlight of our tour, Benagil Cave. After witnessing the beauty of Benagil Cave, we are now going to Praia de Marina. Praia de Marina offers stunning elevated views of the Atlantic Natural Arches, the Alfonsina Lighthouse, and passes directly on top of the Benagil Cave open-air blowhole. You can also book and trek the 7 Hanging Valley Trails. We are now approaching Praia do Buraco. Paparating na sa Praia do Buraco. So here we have beautiful parks. You can see a lot of waterfalls. They are so Vlogmates, did you know that this striking rock formation sits adjacent to the tranquil Praia de Albandira, is highly celebrated as a hidden gem for coastal hiking, photography, and viewing from the clifftop trails. The Yellow Submarine is an iconic natural sea stack located along the Algarve coastline in southern Portugal, near Porches and Praia de Albandira. Carved out of the region's signature golden limestone by centuries of wave erosion, the rock formation got its nickname because its cylindrical hull and pointed top bear a striking resemblance to a surface submarine. Hiningal ako dun ah. The New Beach. A lot of fishermen live here and they built a 65-meter tunnel which connects to another beach they built during the olden days. Our Lady of the Rock Beach. If you want to get married here, you need to wait for 2 years. Did you know that? The beautiful view makes it ideal for every important occasion, like wedding. So ayun nga mga vlogmates, tapos na tayo sa ating coastline and caves activities. Ang tip ko lang is mas maganda siguro na piliin niyo yung maliit na boat kasi mas nakakapasok sila sa mga maliliit na caves, hindi kagaya ng Katarman, yung malalaki na talaga na medyo hirap silang pumasok sa maliliit na caves. Although otherwise, madami naming tutunan, maganda yung mga activities, and sulit naman yung 33 euros o 35 euros ba yun na bayad. Medyo paggabi na, 5:30 na, kaya punta na tayo sa Old Faro Town and yung dalawang beach doon. Tingin ko hindi na tayo makapunta doon sa Death Strip, yung mga maraming mga clubs. Kasi malayo pa pala doon yun. So mabilis na lakad lang tayo, walk tour lang tayo sa Old Faro Town mga vlogmates, and then dito na tayo sa Old Faro Town and lakad lang tayo dito mga vlogmates kasi medyo hinabol natin yung oras and lakad lang tayo hanggang papunta doon sa beach para ayoko makita yung tingnan natin kung makita natin yung New Town. Yan. So yan, may mga restaurants, may mga souvenirs. Tingnan natin, mag-withdraw tayong 88 ng card. Ay, ng pera. Parang gusto ko subukan. Still din yata. Kwento ko lang kanina, nung bumibili ang pastel din natin, nagkulang ako ng cash.
12 yun, na 4 na pastel din ata. So, pumunta ako doon sa Eurocambio. Tinuro naman nila kung saan. And then, mas maganda talaga yung palitan. Kasi doon sa mga ATM, halos lahat parehas. Pero, pare-parehas. Pero, merong charge na 4.95 euros. Tapos, ang baba ng palitan. Pinag-compare ko silang lahat. Yung orange na ATM, yung ATM na nasa Western Union. And then, yung ATM na dun sa Euronet. Ang pinakamagandang palitan pa rin is Euronet. Halos pare-para sila ng access fee, yung 4.95. Pero sa Uno Cambio nga pala, kailangan nyo ng valid ID. Talagang ID, hindi pwedeng photo. So ito na, nandito na tayo mga vlogmates sa Pescadores Beach. Hindi ko alam po ano. Pero ito yata yung Fisherman's Beach. Ayun, no? Namin yung mga vlogmates, napakasimple lang dito. Chill lang talaga. Laid back and tingin ko yung buhay dito medyo mabagal. Medyo nagiging busy lang dahil nga ang daming turista rin. Lalo na galing sa sa London or UK. Doon yung kabilang beach. Chill lang tayo dito. And mahaba ang araw. Ayun, ang dami pala doon ng view. Kaya nga muna tayo mga vlogmates. Kakainin ko na rin yung pastel nata. Napachill. Tingnan nyo, merong Filipinos ice cream dito. Ba't kaya tinawag na Filipinos yan? Makaka-copyright tayo dito, kinakanta nila ako. So ito yata mga vlogmates, yung new town, New Albufeira town. Kasi ang pinaka landmark ng New Albufeira town is itong escalator. Oh. Saan kaya ito papunta? May cambio din dito. Dito pala marami exchange rate. Oh. Currency exchange. Oh. So ayan yung pala tandaan, yung escalator. So, napansin ko mga vlogmates, may mga sticker sa gilid. So, try lang natin ilagay yung sticker natin. Siyempre, ilalagay natin yan sa pinaka-harap. Hey Jude Vlogs. Lagay natin dito. Yan, sa pinaka-harap. Hey Jude Vlogs. Diba? Namarka na natin ang escalator. Ang mabait nung mga matatanda. Gusto nila akong videohan, pero okay lang ako. So, mabait lang nila itong nasa likod ko. God bless you po, Lola and Lola. Wow! So, ito ang nasa taas ng escalator.
So, mga vlogmates, ang ganda pumunta rito pagpa sunset. Ang ganda oh. Yung mga puting building, ang ganda. Wow. Pa-picture tayo sa kanila mamaya. Tingnan yung mga vlogmates. May peacock in the city. Vlogmates, this is the end of our video. Please stay tuned as we continue our Algarve series. And please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching and for your support.